Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was erased. The chains of my past broken and lost. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I got Jesus, how could I want more? I receive nothing but goodness. I tasted and tasted your grace. I was so lost till I fell at the cross and got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I got Jesus. How could I want more? The love of God gave me its pardon. The love of God let me stay the same. The love of God pulls me up higher. Still stronger. That's why I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I got Jesus. How could I want more? Undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I got Jesus. How could I want more? I got Jesus. How could I want more?
Palang nakaka-bless na live ni Lord, I got saved. Totoo naman na ang Diyos lang po talaga yung makakasama mo. Kasi sa totoo lang, yung kanabang buhay kasama natin na, yung katabi mo, yun ang lagi yan kasama mo eh. Pero lagi natin tatandaan, si Lord lagi natin kasama yan. Mawala man yung lahat si Lord, hindi ka niya iiwan, hindi ka pabayaan. Pwede na po ba kayo pakinig ng salita ng Diyos? Parang ayaw nyo Ang kadala ko, pag ayaw nyo. Kaya po rin yung mabilis lang po tayo. Then tayo po yung mag-aaral sa Philippians chapter 3, verse 12. Down to 14 lang po yung ating babasahin. Kasi pag binasa natin lahat, baka mag-consume sa oras eh. Sinabi po dito, Philippians chapter 3, verse 13, babasahin ko po sa Tagalog. Sinabi po dito, hindi na nakamtan ko ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesucristo. Ano po? Sa verse 13 sinabi dito, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, ay sinisikap kong marating ang layunin nais kong makamtan. Ibig sabihin, tawag dito, merong goal si Apostle Paul. Ano po, ngayon Olympics ngayon. Ang goal ng bawat manlalaro ay makuha yung medalya, yung gold. Ano po, nanalo ng Team USA ngayon kanina. Kapanood ko, 3:30 nagsimula hanggang magsi-6. Naglalaban pa sila. Iba yung side nila, nakuha nila yung gold. Ibig sabihin, yung bawat manlalaro, ang goal nila makuha yung gold. Parang ganito yung pinopoint ni Apostle Paul. Parang nakuha daw niya yung gantimpala na ibibigay ng Diyos balang araw. Nakatingin daw siya sa itong hinaharap. Hindi na yung nakaraan niya. Kasi yung nakaraan niya, mayabang. Hindi maganda yung mga nakaraan ni Paul pag babasahin niyo yung mga naunang verse. Kaya kung sinabi niya nga doon, kung meron magyayabang, pwede kong magyabang. Pag babasahin niyo yung mga unang verse na sinabi niya. Pero sinabi niya, lahat daw ng inari niya, lahat daw na nakamtan niya, natapos niya, kayamanan niya, inari niya daw walang kwenta yun. Alang-alang sa pagsunod niya sa Diyos. Amen? Marami sa atin hindi makasunod sa Diyos kasi nga, meron tayong hindi mabitawan. Sa totoo lang, kagandahan, marami akong kilalang pastor na dating attorney sila,
mga engineer, mga doktor, iniwan nila yon para magpastor sumunod sa Panginoon. Hindi ko ibig sabihin, tinanggal na nila yung private doktor nila. Ibig sabihin, pastor sila na doktor. Amen? Kasi ganito si Apostle Paul, attorney ito. Kasi Pharisee siya eh, kabisado niya yung law. Yung nakaraan niya, hindi sumunod siya sa Diyos. And sinabi dito, na dapat, pagsunod natin sa Panginoon, kailangan natin gawin ito. And sinabi sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ibig sabihin, ayun yung gold ni Paul, na makuha niya yung gold balang araw, yung re-reward ni Lord sa kanya. Ganun po ba yung goal natin? Maunti lang Amen po ba? Amen! At ang gantimpala sa dulo po yan, wala sa umpisa. Kaya sana po habang tawag dito, naglilingkod tayo sa Diyos, pumunta tayo sa church, dahil sa Panginoon, hindi dahil sa tao. Kasi pag sa tao kayo pumunta ng church, aalis kayo dyan, pag yung tao na yun umalis. Pag hindi mo nakita yung tao na yun, aalis ka na. Bakit kasi sa tao ka naglilingkod? Kung ba't ka nasa church? Kung ba't tayo nasa church? Kasi dahil sa Diyos, wala na pong iba. Kasi alam mo, yung ginagawa mo, gagantimpalaan ni Lord balang araw. Nakatanggap na po ba kayo ng reward? Sino nakatanggap na ng reward? Ako kasi most need lang eh. Most need, malinis. Kasi pati sa exam, malinis, walang maisagot. Di ba ang saya pag nakatanggap ka ng reward? Sino dito pag tinawag may reward siya, lungkot niya? Di ba wala namang gano'n si Brother Neil, nanalo yan ng drawing contest, nakaraan. Masaya, Brother Neil? Ako nga masaya eh. Nung nanalo siya eh. Kasi kanya naman yung talaga, binigay naman niya yung best niya. Siguro yung iba, silver and bronze lang yung iba. Gold yung nakuha niya. Ibig ko lang sabihin, tawag dito, ayun yung goal ni Paul. Yung nakaraan niya, kinalimutan niya na. Tawag dito, ang kanyang goal ngayon, itong hinaharap, yung gagawin niya para sa Diyos. Sana kung ano man yung nakaraan natin, huwag mo na, kalimutan mo na yun. Dito ka na ngayon sa hinaharap na gagawin ng Diyos. Ngayon, ang title po ng mensahe natin sa umagang ito, mabilis na po ako. What are you collecting? Okay, nandiyo kayo si Strixie. What are you collecting? Ano ba yung kinokolekta ninyo? Sino dito nakokolekta? Ang gamit, may mga collection kayo. Hinahanap ko kanina yung Yu-Gi-Oh ko eh. Alam niyo yun? May Yu-Gi-Oh ako. Talagang ginastos sa game, third year high school ako, hindi ko mahanap dito eh. Naitago ko. Sana papakita ko sana sa inyo ngayon eh. Kinolekta ko yun nung high school ako, talagang ginagastusan ko yun. Tapos nung nakumpleto ko na yung deck ko, kasi yung tawag ko, lumalang ako noon. Ginagastusan ko yun, sabi ko, nung nakumpleto ko, nagsaya, hanggang ngayon yan, nandyan tape. Pag nakita ko, papakita ko sa inyo. Hindi ko na hinahanap eh. Kala ko nagdulan sa damitan ko. Nung hinahanap ko rin, hindi ko pala dito nalagay. Baka nagdun pa sa bahol. Kaya ayoko na magganap. Hindi ko na sabihin, kinolekta ko yun. Meron ba kayong gano'n? Kinokolekta. Yung iba, ang kinokolekta nila, sapatos, mga damit, mga dress, mga bag. Nagkokolekta ba kayo yan? Yung iba naman, sinabi dito, may babasahin ako, may mga taong mahilig makolekta ng refrigerator, yung magnet. Ano niyo yun? Yung mahilig sa mga ganon. And then lahat ng bansa o lugar na napuntahan nila, nilalagay nila doon. Dapat may mga souvenir silang magnet. Meron naman na ang collection nila ay yung mugs. Diba? Yung mga nanay, mahilig dyan, yung mga plato, dinidisplay nila yan eh. Diba? Hindi lang yun, yung mga cups, bells, relo, figurine na owl, baboy, pusa, at kung ano-ano pa. May pagkakaibang tuwa na nang makitang lumalagok yung koleksyon. Pero kadalasan problema sa mga nangongolekta ay kung saan nila ilalagay ang mga ito. Lalo na kung napaparami nila ang kanilang koleksyon. While it is an interesting hobby to collect something, sa buhay at trabaho natin, mas mahalagang dapat tayo kolektahin at ipunin. Totoo, maraming tao nahihilig makolekta sila, mga laruan. May kaibigan ako yung set ng One Piece, kompleto niya eh. Naka-display, ang gaganda. At ang mamahal nun. Di po ba? Maraming tao, mga negosyante na kukolekta sila ng mga tawag dito, ng mga drawing, ang mamahal. Pagka pinanonood nyo, kinokolekta nila yun. At pag nakolekta nila yun, ang saya. Meron naman yung kinokolekta, yung jacket ni Jordan, yung mga vintage niya, ang mamahal, milyon.
Ano? Kasi nagbabayad sila ko ng mga jacket eh. Ano? Ako, tingin lang ako sa mga ganon. Sabi ko, ganda, wow. Ano? Ang sasaya pag nakakolekta nila, dinidisplay lang yun. Lalo na yung mga mamahal na sapatos o mga gamit, display lang yun, hindi mo pwedeng gamitin pang gagamitin mo sa labas. Ano kasi, milyon pag tinapak mo sa labas. Ano po, ibig ko sabihin, marami nakakolekta. Hindi ko alam kung ano yung pinakolekta ninyo. Kung meron man, meron daw dapat pala tayo kolektahin at ipunin sa buhay. Sinabi dito, tawag dito, kung magsisimula kang makolekta ngayon, meron akong tatlong suggestion sa inyo kung ano ang dapat mong kolektahin. Ready na po ba kayo? Okay. Number 1, collect pleasant memories and not painful ones. Okay, ulitin ko po ulit. Collect pleasant memories and not painful ones. So, sabay-sabay natin basahin. Sabay kayo. Ready na ulit. Collect pleasant memories and not painful ones. Yan. Kung meron ka po kolektahin sana yung mga pleasant memories, huwag yung masasakit na nakaraan mo. Amen? Ako, ayaw nyo pa rin, diba? Kasi pag kukolekta mo yung mga pangit na nakaraan, hindi ka magiging masaya. Pero pag kukolekta mo yung mga ganda nangyari sa'yo, masaya ka ngayon. Huwag nyo nang alalahanin yung masasakit na nakaraan mo. Dito ka na sa maganda. Kaya sinabi dito, mas mabuting ipunin at balik-balikan ang masasayang alaala kaysa sa mga pangyayaring puno ng pasakit at inanakit. Hindi mo na magmumura ang iyong painful past. Pero sa bawat araw na ibinibigay pa sa iyo ng Diyos, you will be intentional creating happy and pleasant memories each day. Maganda ring maging goal na tayo ay magiging bahagi ang happy memories ng ibang tao sa bawat araw. Sana kung meron kayong iipunin yung mga magagandang alaala. Ano? Kung sana may babalikan tayo ng mga magagandang alaala natin, no? Hindi ko alam kung nagto-throwback kayo o may alaala na napunta mo. Wow, nakapunta pala ako dito. Ano, sa New York? Cubao. Cubao lang pala. Ganda, alalahanin nyo na yun. Napunta ko pala itong lugar na to. Ano, pag nakikita ko, wow, nakapunta pala ako sa bundok na ganito. Grabe yung hirap, pero nakapunta ako sa taas. Ang saya. Di po ba, may mga lugar ba kayong napuntahan na pagka naaalala mo ang saya? Baka wala pa, baka kung travel naman kayo kung wala pa. Baka lagi lang kayo nasa bahay ninyo, ha? Pwede mag-travel, punta kayo sa mga lugar na magaganda. Sa mga pamilya, maganda. Tawag dito, nagdaan naman kayo. Gumagala naman kayo, mag-create tayo ng mga gandang memories. Nandiyan pa ba kayo? Kaya meron kayo kukolekta tayo yung magaganda. Hindi yung pangit. O tawag dito, yung pinokolekta nyo yung mga masakit na nakaraan ninyo. Huwag nyo na kolektahin yun. Kapag pumunta mo yung lugar na yun, nalulungkot ka. Di ba? Maraming tao hindi sila nakapag-move on kasi nandun pa rin sila sa nakaraan nila. Sana sa bawat isa sa atin, yung mga pangit na nangyayari sa atin, kalimutan nyo na yun. Kasi si Apostle Paul ay yung tayo niya eh. Para mga mag-move forward ka daw, yung nakaraan mo, kalimutan mo. Amen. Kasi pag hindi mo daw kalimutan, malungkot ka pa rin ngayon eh. Sipin mo, tawag dito 10 years na lang nangyari, parang sariwa pa rin sa'yo ngayon. Kasi binabalikan mo eh. Ilang taon na nakalipas eh. Tapos binabalikan mo pa rin, parang kahapon lang. Ano po? Kaya nga sinabi, tawag dito, maya-maya. Hindi ko lang sabihin, meron akong gusto i-flash sa inyo. Alam po, kilala nyo ito, yung bunso kong kapatid. Kaya ako sa inyo. Pero ako kilala nyo ito ha. Ayan, kilala nyo ba ito? Bunso kong kapatid, si Carlos Yulo. Diba? Kamukha din, no? Naglalaro to, no? Ibig ko na sabihin, pagtawag dito, yung 12 years old yan siya. Okay? And then, ito na siya ngayon. Okay. Wow! Ang ganda ka mga brand load niya, pwede ah. Ano? Ibig ko na sabihin, tawag dito nakaraan niya, tapos ito na siya ngayon, nanalo na ng gold. Amen? Amen. Tawag dito. Ayun na yung premyo niya ngayon. Tawag total reward from Mega World, 35 million. Kaya nga nung nanalo siya, dami yung nagpa-practice eh. Ganun-ganun pa eh, di ba?
Nung nalaman daw yung premyo niya, nagpa-practice na siya ng ganyan, ng gymnast, ayun po yung mga napatalunan niya. At meron ako nabasa, tignan nga natin. Nandiyan si Trixie. Wait lang, may last na to. Tara, may flash pa ako sa inyo. Mabilis lang ako. Ito, maganda. Ayan na. Kaya sinabi dito, grabe si Carlos Yulo, pre, no? 2 gold medalist, nakaka-proud naman. O nga, pre, buong bansa proud sa kanya. May 500 ka ba dyan, pre? Ay, mas magaling ka. Kaya nabasa ko lang, share ko lang sa inyo. Mangungutang pala. Ano po, hindi ko na sabihin si Carlos Yulos, tawag dito yung nakaraan niya, hindi naman madali yung bago niya makuha yung gold eh. Ano, maraming injury siya bago niya nakuha yung ganon. Ano, ang hirap ng magtumbling ka ng ganon, marami siyang failure. Ano, marami rin siyang natalong laro. Pero 7 years old, nagpe-training na siya. Ano, hanggang sa nakuha niya ngayon yung gold. Ibig ko lang sabihin, tawag dito, kinolekta ni Carlos Yulos yung mga magandang alaala niya sa training niya, sa mga ginawa niya. Ngayon, nanalo na siya. Kaya po, ibig sabihin lang sa bawat isa po sa atin, kung meron kang aalalahanin, yung mga magaganda na nangyari sa'yo. Ano po? Kasi failure equals success. Yung mga failure natin sa buhay, magiging success mo yan pag hindi ka tumigil. Do not give up. Keep going and trust God. Failure is not opposite of success. It is a part of success. Ano po? Kaya mga kapatid, si Lord, tanggap tayo kahit anong pangit na nakaraan natin. Once na lumapit ka kay Lord. Ano po? Yung mga nakaraan natin, kalimutan na natin. No past is too dark for the grace of Jesus. Grace wins. Kaya mga kapatid, kung meron tayong kukolektahin, yung alaala na maganda, hindi yung pangit. Sana kung may maaalala kang sa ibang tao, yung maganda na nakasama mo siya, hindi yung pangit na nangyari sa inyo. Amen? Amen. Hindi lang sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Sana kung may makikita ka sa tao sa pamilya mo, hindi yung pangit na nagawa niya, kundi yung maganda na nagawa niya. Amen? Kasi doon ka magiging masaya eh. Pero ba din naging masaya na yung pangit yung tinitignan mo? Sa lahat, negatibo ka sa lahat ng bagay, mahirap sa mga ng taong negatibo. Kasi magiging negatibo ka din. Di po ba? Mahirap sumamang sa mga taong pangit yung nakikita, walang maganda nakikita. Nakaranas na kayo nun? Na lahat yung nakikita niya pangit? Lahat yung nasasabi niya pangit? Ano, lahat talaga sa buhay pangit? Huwag kayong magsasama doon. Sana kung meron kasasamahan, yung maganda yung nakikita. Ano, nakakatuwa, itawag dito. Nung bumagyo daw to, may tao, nung bumagyo sa atin, natuwa siya kasi yung mga tao doon natutong magtulungan. Ibig sabihin sa kahit ganun yung naranasan, bumaha, nalubog yung mga gamit, ano, nasalat tayong bagyo, pero nakita niyo pa rin yung kagandahan ng nangyari. Ano, kasi nagkaroon ng tulungan sa bawat pamilya, sa bawat kapitbahay. Ano po? Ibig ko lang sabihin kung meron tayong kukolektahin, yung pleasant memories, not painful ones. Kung may kukolektahin kayo, magandang alaala sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, tawag dito, sa mga kaibigan mo, sa mga ka-churchmate mo, sana yung magagandang alaala yung alalahanin natin. Hindi yung pangit. Amen? Amen. Yung mga nakaraan natin hindi maganda, maging lesson sa atin yun. Kasi doon tayo mag-grow. Kasi part yun ng pagiging tagumpay natin sa buhay. Number 2, hindi lang collect pleasant memories and not painful ones. Number 2, collect friends, not enemies. Kung meron kayong kukolektahin kaibigan, hindi kaaway. Amen? Amen. Sino dito mas marami yung kaaway niya kaysa kaibigan? Sino dito nag-iipon ng kaaway? Gusto nyo ba ng away? Diba? Hindi naman maganda yung away yung gusto mo eh. Si Apostle Paul talagang yung wala siya sa Panginoon, away ang gusto niya eh. Kaya nga pinipersecute niya yung mga Christian eh. Sumasama siya sa pagpatay sa mga Christian. Ano yun yung kunokolekta niya? Gulo eh. Kaya nga bago siya makilala yung Panginoon, di ba? Yun yung gusto niya mangyari. Kukuha siya ng permiso para persecute yung mga Christian. Sabi niya, gulo yung gusto niya talaga eh.
Di ba kaya nung nasa Damascus siya, nakilala niya yung Lord eh. Ngayon, hindi nagulo yung gusto niya. Mga kaibigan na, amen? Masarap kaibigan yung kukolektahin nyo. Sa bawat lugar ng parola, marami kang kaibigan. Ano gusto nyo, kaaway kada street dito, kaaway mo. Ang hirap nun, hindi ka makakadaan. Ibig ko sabihin, ang magandang ipunin, kaibigan. Mga students sa school ninyo, sana pala kaibigan ka. Awayin ka nila, ayos lang yun, kaibigan mo pa rin sila. Kahit sa mga nag-work, awayin ka man nila, ayos lang yun, kaibigan mo sila. Palitan mo na mabuti. Kung magkamali ka, masaktan mo sila, sorry ka. Hindi ka naman sorry. At least gusto mo pa rin, kaibigan ang mangyari. Kaya sinabi dito, mag-ipon ka ng kaibigan at hindi ka away. Ang sabi nga ng isang matagumpay na negosyante na nakakwentuhan namin, kung gusto mong umasenso, maging pala kaibigan ka at hindi pala away. Friends will recommend your business to others. Enemies would not. Ang iba nga kaaway ay sisiraan ka pa sa iba. Hindi ka naman makikipagkaibigan dahil lang may kailangan ka sa isang tao. Pero sadyang mas mabuti ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Sabi daw, pag magninegosyo ka, maganda daw kaibigan yung ipunin mo. Hindi kaaway. Kasi pag negosyante ka, tas kaaway ang gusto mo, walang bibili sa'yo. Di ba kaya nga pag may binibenta ka, lahat kaibigan mo eh. Kasi bibentahan mo lahat eh. Bili ka naman ito. Diba? May mga na-try nyo na ba yun? Magbibenta ka, di ba parang kaibigan mo lahat binabatiin mo eh. Diba? Pero isipin mo, mag-ipon ka ng kaibigan, walang bibili sa'yo. Ibig sabihin, pinapaalalanan tayo ni Lord. Kung meron kang ipunin, kaibigan, huwag kaaway. Kasi mahirap yung may kaaway. Ano mo? Hindi ikaw rin yung mapapasama eh. Isipin nyo, makipag-away ka. Awayin mo yung isang tao, ito yung hindi makakatulog, siya nakakatulog. Kasi iniisip mo siya lagi. Diba? Ibig ko lang sabihin, kung meron tayong ipunin, mamahalin, yan. Mas pakita natin yan sa ibang tao. Bakit? Ano ba yung pinaka-utos ni Lord? Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang kaaway mo. Kung kapwa mo, mahalin mo. Ngayon ang tanong, ilan yung kaibigan nyo? Mahal ba yung kaibigan? O, hindi lang. Kung may kaaway kayo, may pagbati na kayo. Kasi hindi maganda yung maraming kaaway. Nandiyan pa ba kayo? Last na tayo. Last. Collect God's promises and not problems. Collect God's promises and not problems. Kasi lilipas din ang problema. Lahat ay nabibigyan ng solusyon sa tamang panahon. Ang malaga, hindi ka bumibitaw sa Panginoong Diyos. Kasi walang problema na ibinigay ang Diyos na hindi mo kaya. Kaya mo lahat. Kung hindi mo daw kakayanin, sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, gagawa daw ng paraan si Lord para malagpasan mo. Kasi totoo lang, marami tayong problema, hindi mo naman ginawa eh. Pinag-pray mo lang, pinagkatiwala mo sa Diyos, nagulat ka na lang, okay na. Di ba? Yung dating hindi ka okay, ngayon okay ka na. Bakit? Kasi ang Diyos gumawa ng paraan. Marami tayong problema na nalagpasan namin dahil ang Diyos ang tumulong sa atin. Amen? Kasi hindi ka tumalikod, nagpatuloy ka pa rin. Si Apostle Paul, ang dami niya naging problema sa paglilingkod niya sa Diyos. Pero hindi naging dahilan yung para tumigil siya. Ang daming pumiwan sa kanya. Pero nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang goal niya, makamit niya yung gantimpala ng Diyos. Kaya sa totoo lang, balang araw, isa-isa po tayong haharap sa Diyos. Isa-isa tayo tatawagin ng Panginoon. At yung gantimpala ng Diyos, isa-isa po yan. Kaya sana sa paglilingkod natin sa Diyos, huwag kang tumigil. Kasi bakit? Ang Diyos ang maggantimpala sa iyo. Kita ng Panginoon lahat. Dapat mong alamin at ipunin ang pangako ng Diyos para sa iyo. Dahil ayan ang magbibigay lakas ng loob sa iyo at malagpasan ang mga pagsubok sa buhay at trabaho at pag-aaral mo. God promises give us strength, hope, and encouragement. Basahin, kabisaduhin mo ang panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. Sana kung mayroon pang panghahawakan, bibit-bitin yung pangako ni Lord. Huwag yung problema. Kasi yun yung magpapabagsak sa iyo eh. Sana kung mga kapatid, kung meron tayong kukulektahin, yung pangako ni Lord.
Hindi ko alam kung ilan na yung kinokolekta. Daming pangako ni Lord sa Bible. Sana yung kolektahin natin. Hindi yung problema. Pagkatiwala natin sa Diyos. Di ba ang galing ng Diyos? Yung mga pangako niya sa atin, totoo. Magugulat ka na lang si Lord, nagpo-provide sa'yo. Nakaunti na lang, nag-graduate ka na pala. Nakapagpaaral ka na pala ng anak mo, matatapos na sila. Magugulat ka na lang, may sarili ka ng ganito. May sarili ka ng bahay. Eh, na yung goal ko, magkaroon ng sariling bahay eh. O doon may bahay ka, gusto ko sarili ko. Sabi ko, makukuha ko ito balang araw. Basta magpapatuloy lang ako sa Panginoon. Yung motor ko, bigay lang naman yan. Nakarap lang ako, ngayon meron na. Sabi ko, Lord, sa susunod, 4 wheels naman. Naniniwala ako, magkakaroon ako niya. Maniwala ka. Naniniwala ba kayo doon? Maniwala ako sa pangako ni Lord. Nabibigay niya yan sa atin. Alam mo, may mga pangarap kayo. Na gusto niyo mangyari. Patuloy lang kayo sa Panginoon. Bakit binibigay ng Diyos yun balang araw? Pangawakan lang natin yung pangako ni Lord. Huwag yung problema, huwag yung mga bagay na mag-ahadlang sa iyo para maging tagumpay ka sa buhay. Sana kung meron kang goal, yung goal balang araw, ibibigay ng Diyos. Sana sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Sa ating pagtatapos, bilis lang po ito. What are you collecting? Marami kang pwedeng maging koleksyon. Ang mungkahi ko, collect pleasant memories and not painful ones. Collect friends and not enemies. And collect God promises and not problems. Sana kung may kukolektahin kayo, yung mga gandang alaala. Magandang balikan yung mga magaganda eh. Hindi yung pangit. Kasi pag yung pangit, yung pinolekta mo, wala, hindi ka makakapag-move forward. Kung pagpangit yung makikita mo palagi sa buhay, walang mangyayari. Sana yung magaganda. Kung ano man yung mga pangit na yun, maging lesson sa atin kasi ayun yung magpapagrow sa atin. At hindi lang yun, kung meron kayong kukolektahin, kaibigan. Sa bawat tao na makakasama mo, palakaibigan ka, maganda yun. Hindi yung kaaway. At hindi lang yan, collect God's promises, not problems. Sana kung may kukolektahin tayo, mga kapatid, pangako ni Lord. Sana kung panghahawakan tayo, pangako ni Lord. Kasi pag yung pangako ni Lord yung hawak mo, ano man yung mangyari sa'yo, magpapatuloy ka. Bakit? Kasi ang goal mo, yung ganyan pala ni Lord, palang araw eh. Mga kapatid, hindi lang ang buhay. Saglit na tayo mabubuhay dito. At nakakatawa, palang araw, basta umarap tayo sa Diyos, lalating halaya tayo. At lahat ng ginawa natin sa Diyos, kita niya. Walang hindi kita si Lord, kita niya lahat. Sana huwag kayo mapagod. Ano man yung mangyari sa inyo, ano man discouragement, ano man failures ng buhay, huwag kayo tumigil maglingkod, patuloy lang tayo. Kasi alam natin, lahat ng ginagawa natin, gagawin pala ng Diyos. Kaya ano yung pinokolekta nyo? Sana kung pinokolektahin kayo, yung mga gandang alaala, kaibigan, at yung pangako ni Lord. Kaya ako lahat tayo tumayo, tayo po yung mananalangin. Simple lang po yung mensahe ni Lord sa atin. Ang tanong po, ano yung kolekta mo? Sana kung may kolekta kang hindi magaganda, meron kang problema na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Meron kang kasamaan ng loob. Sana bitawan mo na yan, huwag mong kolektahin yan. Kasi hindi siya maganda. Hindi mo makakamit yung gantimpala ni Lord, hindi ka makakapag-move forward. Pag yung mga problems, yung mga painful ones na nakaraan mo, yung mga enemies, bit mo pa rin yan, hindi ka makakapag-move forward. Sana bitawan mo na yun. Sana may kukolektahin kayo, magandang alaala, kaibigan, then pangako ni Lord. Habang lahat tayo na kayo ko, yung mga mata natin nakapigil, hindi ko alam kung saan part yung kinausap ni Lord. Pero personally ako po ay kinausap ni Lord dito. Maraming realization. Kasi maraming part ng buhay ko, pumalpak ako. Pero salamat dahil pumalpak ako, natuto ko. Mas naging mature, mas napalapit sa Panginoon. Marami rin ako naging kaaway. Pero natutunan ko magpatawag, humingi ng tawag. Kasi tayo yung tao, nagkakamali. Salamat dahil may pangako ang Diyos. Dati, papatuloy ako sa Diyos, bitbit ko yung problema.
At yun pala yung naging hadlang para maglingkod ako sa Diyos. Ngayon, kung meron kang big-bet, kinukolekta ka, na gusto mo lang isuko sa Diyos, pwede bang iwan yung pinatatayuan mo, punta ka sa harap. At sasabihin mo sa Diyos, Lord, ito na yung kukolektahin ko ngayon, hindi na yung mga pangit na nakaraan, yung mga problema. Sige, kung pinausap po kayo ng Diyos, kasama po tayo manalangin dito. Lapit natin sa Panginoon lahat. Kasi ang goal ni Apostle Paul, sabi niya, I press toward the mark, dahil ko ulit ang God. Kasi ang goal niya, paglituran ng Panginoon. Yung nakaraan niya, pinalimutan na niya. Tapos dito na siya ngayon sa present para makapag-move forward siya. Salamat sa salita ng Diyos na nagpaalala sa atin. Sige po tayo po yung manalangin, nakilala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil patuloy kayo nangungusap sa inyong mga anak. Salamat po sa pagpapaalala sa amin. Kung meron kami kukolektahin, yung mga gandang alaala, mga kaibigan, yung mga pangako. Lord, bitawan na po namin yung mga bagay na nag-aaral sa amin sa paglilingkod sa inyo. Dahil hindi mo magiging mabuti ito sa amin. Lord, kung pumalpak man kami, tulungan mo kami, Lord, na mas maging mabuti, mas mag-grow, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa amin. Dahil ano man yung kapalpakan namin noon, Panginoon, alam ko, Lord, magiging dahil ito para sa tagumpay namin kung hindi ka nagtitigil paglilingkod sa inyo. Lord, salamat po sa mga anak ninyo na pumunta sa amin. Alam po ninyo yung mga nilapit nila sa inyo. Tulungan niyo po sila. At Lord, sa bawat isang araw ito, padalangin po namin. Tulungan niyo po kami habang nabubuhay kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na itoon ang isip, Panginoon, sa inyo. Na anuman po yung mangyari, na hindi kami titigil maglingkod sa inyo. Dahil alam namin, lahat ng ginagawa po namin ay may ganyan balang araw. Maraming pong salamat, Ama. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.